thank you, Lord. Hallelujah. Mayroon papasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, sa mga mensahe ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, naniniwala kayo, Panginoon, Lord God. Ang mga ito, O Diyos, ay, Lord, ang purpose mo, O God, ay upang, Lord God, patuloy na mapatatag, Panginoon, ng palapalapat ng bawat isa, Panginoon. Paggamit mo kami, Panginoon, Lord God, Diyos, pagdalalagyan tayo, Lord God. Thank you so much, O God. Alay namin, O Diyos, ang mensahe, Panginoon, na Lord, na dalangin namin, O God, ang anointing mo sa bawat isa. Thank you so much, O God. We bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory. And in Jesus' name we pray. Amen. Alam nyo, etong message ko, no, bale, sabi ko nga, series ito na Stress Buster. Kaya buong Psalms 23 po ito. Buong Psalms 23. Pero hindi ko po ipapaliwanag natin kasi isa-isahin natin. Kasi dito po sa Psalms 23, makita natin yung pito na siyang sabi nga po, sumisira at nagpapahina sa mga Kristiyano katulad natin. Ano po ba ngayon? Is worry. No? Ito yung pag-aalala. Diba? Pag-aalala. Pagkatapos number 2 is yung business. Yung business, alam naman siguro natin ano yung business. Diba? Kaya number 3, damaged emotions. Balikan nyo ha, tinalakay po ang mga ito dito sa Psalms 23, no? Pangatlo po yun. Wala dyan. Kasi number 1, worry. Number 2, business. Number 3, damaged emotions. Pagkatapos number 4, indecisions. Kaya yung mga talagang medyo nag-aalinlangan doon sa kanilang mga desisyon dahil hindi nila ng katotohanan. Pagkatapos number 5 is dark valleys, no? Number 3, damaged emotions, no? Yung mga, sabi nga, yung mga ano ba tawag doon? Yung mga pusong, hindi ba to ito, kundi pusong Susubatan. Number 4, indecision. Yan, yung mga talagang indecision, oh. Yung mga taong hindi makapag-desisyon. O kaya kung mag-desisyon pa siya, medyo palpak yung desisyon niya. Tapos number 5 is dark valleys, no? Dark valleys. Oh. Dark valleys. Anong Valley, Victory B. A-W-L-E-Y. Dark valleys. Dark valleys, ibig sabihin ito yung mga bundok, maliit na bundok na siyang sabi nga po pinagdadaanan natin na tayo po ay natatakot, no? Tapos number 6, heart. Ayan. So ba hindi nasasaktan dito, di ba? Heart. Sakit. Heartbreak. Tapos yung pinakalas, no? Ito kung minsan yung talagang pumapasok sa atin, fearing the future, no? Takot sa hinaharap. Takot sa kinabukasan. Kasi ang sabi nga po, alanganin ka sa kinabukasan. Ano itong mga Bale, iyan yung tatalakayin natin dito sa Psalms 23. Kaya, iyan yung mga problema na sabi nga po, na kung sakaling alam po natin yung, sabi nga, yung mensahe ngayon bilang mga stress buster, po ay parang magiging sisiyo na lang sa atin. Yung mga pito na yan. So, ang tatalakayin natin ngayon ay yung worry. Alam niyo, kung bibigyan ko po kayo ng isang introduction dito sa papag-aralan natin, sabi ko, ba't po unahin ng introduction? Kasi baka pag malalaman na ninyo, makatapusin na yung mensahe. Pero alam niyo, ito ang introduction na dapat natin pakita. Napakaganda sa isang bagay, di ba? Malalaman natin saan ba ito nag-originate, di ba? Saan ba ito nagmula? Kasi para at least, kung nanonood kayo ng sine, di ba? Kung may mga katulad yan, ano ba yung zombie, di ba? Zombie, parang zombie ba? Para malaman mo yung paano malalabanan yun, di ba? Kailangan pupunin mo na kung saan ba napumpisa ito, di ba? Parang gano'n. Kaya gano'n, kung saan ba yung anong history nito, saan ba ito nanggaling, di ba? Parang gano'n. Katulad din dito, yung worry, saan ba nanggaling ito? Di ba nila tatanong kung minsan, saan ba nanggaling ang worry? At bakit naging talamak ito sa tao? Pero ngayon, kung titingnan natin yung original na purpose ng Diyos sa atin, paano ba tayo ginawa ng Diyos? Ano ba yung layunin ng Diyos? Bakit tayo ginawa? Kayo ba, kung sakali meron kayong anak, ba, gusto ba yung anak nyo bakit na nag-alala palagi? Di ba? Okay, so tingnan natin, ano ba yung naging original na layunin ng Diyos doon sa pagkalikha niya sa atin? Ito na, naibigay ko na dati ito na introduction doon sa aming small group doon sa aming 40 days in the Word.
Sa Genesis chapter 1, no? Wala dyan. Pero babasahin ko na lang sa inyo. Alam ba ninyo, nung nilikha ng Diyos, alam natin ha, nung nilikha ng Diyos, ang lahat ng bagay, di ba? Salita lang, di ba? Sabi na sa John chapter 1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, di ba? At sa pamamagitan ng salita, nalikha lahat ng bagay. Di ba? So, nung nag-create ang Diyos, ito, sa chapter 1, sa verse 10 pa lang, no? And God called the dry land earth and the gathering together of the waters. He called seas. No? And God saw that it was, ang sabi doon, it was good. First day, second day, tapos ang second day, matapos sabi, and the earth brought forth grass. Kasi sinabi lang niya karoon ng grass. Bigla na lang tumubulahan. Tapos nung tubuan na, okay, sa second day, sabi niya, ang sabi doon, and the earth brought forth grass and herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. Tapos sabi ng Diyos, and God saw that it was good. Pangalawang good yung sinabi niya. Hanggang sa yung pagkalika, 5 beses niya sinabi. Hanggang sa yung araw na nalikha niya, sabi niya, and God saw it was good, sabi gano'n. So the evening and morning were the fourth day. Pagkatapos, nung nilikha niya mga waters, mga abundant living creatures, birds fly above the earth across the face of the firmament and heavens. Tapos sabi niya, and God saw that it was good naman. Pagkatapos hanggang sa, yun na nga, let the earth bring forth living creature according to its kind, yung mga hayop, mga kettles, pagkatapos. And then sabi niya gano'n, every creeping things on earth according to its kind, sabi gano'n. Pagkatapos nung nakita niya yung nilikha niya, sabi niya naman niya, it was good. So lahat ng mga nilikha niya, it was good. Pagkatapos hanggang sa sabi niya, kailangan lumikha na tayo na mag-aasikaso sa mga ito, mga mahala. Alam niyo yung revelation doon? Alam niyo yung revelation? Pero, kaya nagwo-worry ang tao dahil kasi ano makakain ko? Diba? Saan ako titira? Saan ako? Pero tingnan nyo, yung unang ginawa ng Diyos, inihanda na niya lahat eh. Siya nag-asikaso lahat. Tingnan nyo? Patas tingnan nyo ha? Nung nilikha na niya ang tao, nalikha niya na lahat, tapos yung pinakahuli kasi nilikha niya ang tao, di ba? Patas sabi niya, and God saw everything that He had made. Nakita na niya lahat. Alam niyo kung ano sinabi niya? And sabi niya, and indeed, sabi niya, it was very good. Ayo? Kung sinabi niyang very good, di ba kung very good, perfect. Di ba? Perfect. Sabi gano'n. Perfect yung nakita niya ang pagkalikha niya sa lahat ng bagay. Kasali po tayo dito. Kasali yung mga tao. It was very good. So kung sinabi niya it was very good, kung sinabing perfect, abay, saan ba problema doon? Kung sinabi ng Diyos. Diba? Kaya ang problema nung una. Ang unang layunin talaga ng Diyos sa atin ay hindi ka magka-problema eh. Kasi siya na lahat ang gumawa ng paraan eh. Hanggang sa sinabi niya, okay, gumawa siya napakagandang garden, diba? Gusto ko ilalagay ang mga lilikamo eh, kasi gusto ko the best sila. Sa the best sila manirahan. Pagkatapos, doon sa the best na yun, ayun na, doon na dumating ang problema. Iyan po mga kapatid, nag-originate ang buhay. Yan nag-originate. Bakit sila nag-worry? Bakit sila nag-worry? Kasi iwalay na sila sa Diyos. Bakit ba ninyo? Nung una hindi sila nag-worry. Pero nung sila'y iwalay sa Diyos, tuloy-tuloy na yung worry nila. Wala nang katapusan, di ba? Pero ang good news po, di ba? Naghiwalay sila, di ba? Pero yung pag-iwalay nila, may ipinako. Diba? Pagkatapos yung pagkapako niya, ano ang naging resulta? Nagbalik ulit yung dating plano ng Diyos para sa atin. Pero ang tanong ngayon, nag-worry pa rin kami.
Nakita pa ninyo? Ba't pa rin tayo nag-worry ngayon? Eh, supposed to be, kung, di ba? Kung tinanggap na natin, kaya dapat mawala na yung worry, di ba? Okay. Nag-worry tayo, dahil kasi nung tinubos tayo ng Diyos, tayo lang tinubos niya. Pero yung kami pinigilan, mga kapatid, hindi niya tinubos. Kaya ito yung mga cause kung bakit na-epektuhan tayo din sa worry na yun. At number 1, number 2, ang pinaka-cause niyan, because hindi natin pinanindigan yung choice na dapat meron tayo. Ano ba yung meron sa atin? Meron tayong bagong pagkatao. Kung yung bagong pagkatao ang siyang paninindigan natin sa mga bagay na mga nangyayari sa atin, sa palagay niya mag-worry siya. Hindi siya mag-worry kung alam natin yung katotohanan na siya, sabi nga po yung kapagkarawan natin. Amen? Okay, so ano ba yung dulat po ng worry sa atin? Para at least alam natin, no, na dapat na, sabagay, hindi naman kasukulaman, talagang nandiyan na yan. Kaya nga lang, medyo alam natin kung paano natin, sabi nga po, pakikibagayan, o kaya sabi nga, kung paano natin samahan, at paano natin, sabi nga, may papabuhay yung talagang pagkakataon sa atin. Number 1, ano ba nilibigay ng worry sa atin? Ito, sa totoo lang, ito yung nilibigay sa atin. Number 1, it is unhelpful. Hindi ito nakakatulong. Para bang yung isang sasakyan, di ba? Para bang meron kang isang, sabi natin, meron kang isang, ano ba yung pinaka mabilis na sasakyan, sabi natin, sports car, di ba? Para bang yung pinaandar mo lang yung sports car mo doon sa garahe. Pagkatapos hinayaan mo lang yun na in-start mo kasi yung parang ano ba, ginasulinan din sa pero naka-neutral naman. Eh, saan na kayo pupunta yung sasakyan na yun? Wala ka lang, di ba? Nagbubuha ka lang, pero wala ka na patunguhan, di ba? Parang gano'n, di ba? Alam nyo, ang mga tao nag-worry, gano'n din. Hindi mo alam yan? Kung nag-worry kayo, di ba? Nag-iingit ka. Kaya ano nagawa sa'yo? Wala. Ano ang nagawa mo? Stress. Hindi nakakatulong kung talagang titignan niya. Hindi po nakakatulong kung gano'n ang pananaw ninyo. Basta sabi nga po, para ito yung kumukulong tubig na wala namang pinapakuluan sa loob. Di ba gano'n kaya pag na-stress, di ba? Kumukulo kayo na sabi nga kanina na ikwento nagkikwento daw si Sister Rita kay Lita talaga ganun ang mga na-stress na tao. Bakit hindi nakakatulong sa problema? Hindi naman nare-resolve ang problema kapag ganun yung ginagawa. Lalo na malala. Yes. Okay, it is unhelpful. And then, number 2, it is unreasonable. No? Bakit naging unreasonable ito? Kita nyo hindi ito reasonable dahil kasi tingnan nyo kapag yung sabi nga po it exaggerates your problem, ibig sabihin para bang pinapalaki lang niya. Ganito ang pamaraan kasi natin kapag nag-isip tayo ng isang bagay, pagkatapos kapag nag-concentrate ka doon, hindi pa niya napapansin lumalaki at nagdadamay ka na nagdadamay. Tingnan nyo, ganun ang pinagkakalog sa atin ng mga pag-aalala ng mga worry. So hindi siya unhelpful kundi unreasonable pa. Walang karason-rason kung bakit mo sabi nga inaalala. At wala naman nagdudulot sa iyo. Diba? Sabi nga po, it only just makes problems seems bigger and bigger. Diba? Kapag nag-concentrate ka sa isang bagay na yon, makikita mo nila lumalaki na at nagdamay ka pa. So hindi reasonable kung sakaling sabi nga po in-entertain yung worry sa buhay mo. But as number 3, it is unhealthy. Yan. Maraming katuruan na nagsasabi sa atin na kapag talagang in-entertain natin yung mga ganyan, mga stress, mga hinanakit, alam nyo, kapag ito ay hindi lalabas sa inyo, papasok sa kaituran ng laman ninyo, tapos hanggang sa ang magiging resulta, nagkakaroon kayo ng kung ano-ano. Gano'n na yung dulot nito Nakita, tatlong bagay kung bakit hindi dapat tayo mag-worry, di ba? It's unhelpful, it's unreasonable,
it is unhealthy. Tandaan nyo ang sabi doon, our bodies were not made to worry. Hindi naman ginawa ito ng Diyos eh. Totoo lang, di ba? Yung unang introduction nga natin, nakita ba ninyo kung ano yung ginawa ng Diyos? Hindi niya ginawa na ang tao mag-worry. Nakita nyo? So we are not made to worry. Pero itong kagandahan, kung nandito na nga tayo, alam nyo ba kung bakit nagkaroon tayo ng worry? Kasi we have learned to worry. Natutunan natin ito eh. Lalo sa mga gulang natin. Di ba? Kapag yung may problema ka, mabuti nga sa'yo, ganito ka. Nakita niyo yung tinuro sa atin. Okay, naituro lang po sa atin itong pag-aalala. Pero ang good news, ito ang good news eh. Kung naituro sa atin ang pag-aalala, hindi kayo may tuturo sa atin. Huwag tayo pag-aalala. Di ba? Yun ang good news, di ba? Kaya, sabi nga, we're born worrying. You have to learn to worry. Sabi nga, you have to practice to be good at it. The good news is that if worry is learned, it can also be unlearned. At sabi nga po, matututunan lang natin ito. Sabi nga po, i-unlearn kung alam natin yung mga antidote. Kaya tatlong bagay po yung antidote na dapat natin kaya. What is the antidote? Worry. Tatlong bagay. And believe God, and yan, begin sa consider. Number 1, believe God, it will take care of me. It will take care of me. Siya ang mag-aalaga. Para bang ganun mag-aalaga? Siya ang bahala sa akin. Para bang sinabi, akong bahala. Hindi kakawawa. Amen? So saan natin makikita yan? Ayan, doon sa umpisa po ng Psalms 23. Ano sabi diyan? The Lord is my shepherd. Ito sa ibang version, I have everything I need. The Lord is my shepherd, I shall never be in want. Diba? Kahit kung sa maliwanag na version, sabi niya, the Lord is my shepherd, I have everything I need. I have everything I need. Pero tingnan nyo kung sakaling panghawakan mo itong verse na ito, sabi kailangan kilalanin mo kung sino yung nangako. Diba? Sino ba ang nangako nito? Para bang yung may nagsabi sa'yo na hindi mo kakilala, akong bahala sa'yo. Sino ka ba? Diba? Pero kapag yung tatay mo nagsabi siya, akong bahala sa'yo, nakita nyo yung pagtitiwala mo, diba? Parang, sige, ikaw nang bahala. Diba? So, ang gagawin natin ngayon, kailangan malaman natin, sino ba itong Lord sa shepherd? Sino ba ang Diyos sa buhay natin? Alam niyo, nakakalungkot. Ang sabi doon sa familiarity with contempt, di ba? Alam niyo yun? Ibig sabihin, familiarity. Kung pamilya kasi sa bagay, habang sa nagtatagal, para pambaliwala nyo lang siya sa iyo. Para akala mo, hanggang doon na lang siya, parang ganyan. Diba? Alam nyo, nangyayari sa atin kung minsan yan, sa buhay natin sa pagkipagrelasyon natin. Bakit tayo minsan nasasaktan? Ba't tayo minsan nag-work? Naging pamilya na rin kasi tayo sa Diyos. Akala natin yung binibigay niya sa atin hanggang doon na lang siya. Pero kung titignan natin, yung tatlong katangian, may tatlong katangian siya na dapat natin malaman. Tatlong katangian na sabi dyan, number 1, He is all-powerful. Ang tawag dyan, omnipotent. Ibig sabihin, wala siyang katulad sa kapangyarihan. So, saan natin makikita yan? Sa Psalm 239, verse 13. Ang sabi dyan, for you created my inmost being. Sabi niya, siya ang nag-create sa inmost being natin. Diba? You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully, sabi ganun, and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sabi nyo? Ito po yung sinabi nung nakakaunawa Ano ba ang Diyos sa buhay ko? Kilala kita. Sabi niya, alam ko na nilikha mo ako, sabi ganun, di ba? That I am fearfully and wonderfully made. Kung sinabing wonderful ka, ba'y talagang perfect ka, di ba? O kaya okay ka, di ba? Na kahit gano'n yun, dapat natin makitang katangian sa Diyos. Pero sasabi niya sa Jeremiah 32:7, sovereign Lord, sabi niya, we have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Diyo? Wala pong mahirap sa iyo, ang sabi doon kay Jeremiah. Nakita nyo?
Okay, kung alam nyo ang Diyos that He is all-powerful, sabi doon, ang ibig sabihin, omnipotent, no, ang lahat ng kapangyarihan na sa Kanya, mag-worry ka pa kaya. Pero hindi lang po yung kapangyarihan na meron siya, kundi ito pa, yung omnipresent. Ang omnipresent, everywhere. Maski nasaan ka. Diba? Maski nasaan ka, maski man dadaling ka doon sa outside, nandun siya kasama mo. Yun ang ibig sabihin dito. Diba? Omnipresent, ang sabing ganun. Diba? Pagkatapos, saan natin makikita yan? Sa Psalms 139, verse 7. Yan. Pakibasa mo nga, Michelle. Sige. Psalm 139 verse 7. Verse 7 hanggang 10. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Amen. So kita nyo, maski man pupunta tayo sa outside, nandun siya. Di ba? Maski man nasa CR tayo, nandun siya. Kita nyo? Tapos maski man saan tayo, sa employer tayo, maski man saan tayong trabaho, nandun siya. Ilang ibig sabihin ng omnipresent. Nakita nyo, kung alam nyo ang Diyos, all-powerful and omnipresent, ba't ka ba mag-worry? Di ba? Nakatingin siya sa'yo eh. Ang suporta niya na sa'yo. Sabi niya, nothing is too hard for me. Sabi niya doon sa pinasa natin all-powerful. At hindi lang yan ha. Hindi lang yan doon sa kapangyarihan. Hindi lang yan doon sa... Kundi sabi nga po, yung all-knowing, omniscience. No? Lahat ng problema mo, kapatid. Ay, alam niya. Alam niya. Lahat ng mga iniisip mo, alam niya. Ito may sabi ng omniscience. Diba? Ang sabi sa 139 verse 1, no? Hanggang 4. You have searched me, Lord, and you know me. Sabi nga doon. You know when I sit and when I rise, you perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar, sabi nga doon, with all my ways. Kita nyo? Hindi mo pa ginagawa ang ibig sabihin dito. Alam na niya kung ano yung mga dinidiskarte mo sa buhay mo. Diba? Before the words on my tongue, Lord, you know it completely. Hindi ka pa nagsasalita. Ako kayo dito ngayon kumisa yung mga panalangin. Ba't ba manalangin pa tayo kung alam naman niya yung sasabihin na natin? Ba't ba tayo manalangin ba kung alam naman pala niya yung sasabihin natin? Sige, sagutin mo naman. Ayun. Okay? Saka act of faith na siya yung pagsasabi natin. Diba? Pero ang sabi dito, nandiyan pa lang sa bibig mo. Hindi pa sinasabi, alam na niya. Nakita niya, ito tatlong ito, tingnan nyo. Kung all-powerful siya, diba? Tapos all-present siya, all-knowing siya, ba't pa tayo mag-aalala? Ano pa ba kulang? Diba? Okay, so papatuloy tayo ng pag-aaral natin. Kasi talagang, alam na nga natin ito, nag-aalala pa rin tayo. Diba? So okay, sabi ganun, kung alam na natin na sabi nga po siya, ito yung klase ng Diyos, ito yung klase ng shepherd meron tayo, no? Para at least alam natin magiging stress buster tayo. No? Kaya sabi nga, kung siya nga ang lahat ng bagay, no, na siyang nabasa natin, di ba? Okay, pagkatapos kung itutuloy natin siya, shepherd natin siya, meron tayong apat na katangian na siyang makikita natin. Sabi nga po na talagang magbibigay sa atin ng assurance, no? Kung sa ating pang-araw-araw na ginagawa ay nakakasigurado tayo na talagang sabi nga nandoon siya sa mga sitwasyon na ginagawa. Alam ba ninyo, hindi ba kayo nagtataka, no? Ang mga Israelita nung tinawag ng Diyos, kay Moses na lang siguro, siya kasi nakapag-aral lang sa Egypt. Siya naturuan na talagang lahat ng mga pamaraan ng mga teknolohiya. Pero ang lahat po ng mga Israelita, ano ang harap buhay nila? Alam niyo kung ano? Shepherds sila lahat. Mga shepherd. Bakit sabi? Ba't kinuha ng Diyos ang mga Israelita, mga shepherd? Nakita kasi ng Diyos, ang katangian ng mga isang
sa kanila. Ano ba yung katangian ng mga pastol na dapat natin makita? No? At bakit ba ang Diyos yung pinili ng mga pastol? Diba? Hindi ba kayo nagtaka? Bakit yung mga Israelita, mga pastol na wala, hindi naman sila nag-aral? Diba? Yung katangian lang ng pagiging pastol yung nakita ng Diyos sa kanila. Bakit apat na katangian yung nakita ng Diyos? Okay? Number one, a shepherd provides. A shepherd provides. No? He provides shelter and the basic necessities, no, for his sheep. Diba? Ito yung katangian eh. Ngayon, ito rin yung katangian po ng Diyos na dapat natin makita. Diba? Sino ba nagpo-provide? Okay, si Michelle, sino ba nag-provide ng trabaho mo? Huwag mo sabihin na ito yung nagbigay sa'yo. Hindi. Lord. Ang Diyos ang nag-provide niyan. Di ba nga? So, tinanong siya mag-provide. Nakatulad niya, kung may mag-resign, may nag-resign na. Nakapag-resign na sila. Pero isa na, nakapag-provide na ang Diyos. Pero isa, talaga pinipili pa yung the best sa kanya. Amen. Di ba, Lucy? Oy! Di ba? Oo. Okay? Ano po tayo rin? Tignan nyo? Kung pinagkatiwalaan mo siyang shepherd mo, di ba? Si Sister Christine, hindi naman nagtanong yan eh. Di ba? Yung amo niya naghanap na sa kanya. Hallelujah. Nakita niyo yung pamamaraan ng Diyos? Okay? Alam niya ang sitwasyon mo. Okay, ito po yung isang katangian ng shepherd na dapat natin makita. Pagkatapos number 2, a shepherd protects. Yan. Protektahan po tayo ng Diyos. No? Sabi nga, he defends against his enemies. Nakita natin ito sa David. Okay, naniwala ka sa kanya si Saul. Alam niyo yung David ng Goliath, di ba? Pagkatapos alam niyo yung sitwasyon nila. Napakaliit naman si David. Pagkatapos nalabanan si Goliath, di ba? Sabi nga ni Goliath, eh sino ka bang aso? Sino ka bang aso na lalaban sa akin? Aso ang turing niya, di ba? Pero ba't naniwala si Haring Saul na kaya ni David si Goliath? Pagkatapos sa kayong patutuo ni David. Patutuo niya kung paano niya sabi nga, dinepensa yung mga lupa niya. Di ba? Sabi niya, may leon pero hinira ka lang siya at patay yung leon. Hindi niya nalapa yung mga. Tapos meron pang isang oso. Di ba? Pinatay kulit. Sabi ni Saul, okay. Nasa kanya anointing ng Diyos. Sige, labanan mo. Nakita nyo? Yan po ang katangian ng isang shepherd. He will defend. He will defend his sheep. Matapos number 3 is the shepherd guides. Lead sheep when they're confused and don't know which way to go. Okay, nangyayari na po sa inyo yun. Diba? Nangyayari na po sa atin ito. No? Na talagang leads. The shepherd guides. He leads sheep when they're confused. No? Nangyayari po sa atin ito. Napakaraming mga confusion tayo, mga napagdadaanan. Diba? Okay, huwag na lang natin sabihin yung kay Ami, si Ami, no? Siya ay talagang nakakilala sa Panginoon. Confused siya dahil siyempre nga nun, hindi siya nag-stay dito. Pagkatapos wala pa siya mga kaibigan, walang trabaho, di ba? Pero tinan mo ha, sa gabay ng Panginoon, di ba? Nasa siya ngayon, di ba? Nakapagdala pa, si Alice, dala niya. Nakakuha siya sa ngayon, pero saan si Alice, wala pa. Darating. Tinitingnan niya. Amen? So he will guide, no? He will guide siya magdadala sa inyo doon sa tamang, sabi nga, pamaraan. And then, ito, hindi lang yun ha. Kasi kung sakaling yun lang ang pinagkakulog sa inyo, may talaga may kulang pa rin. Okay, and number 4, the shepherd corrects. No? Correct. Any problem that comes along, he corrects it. Diba? Dapat lang, diba? Dapat lang i-correct tayo dahil kasi talagang matitigas ang ulo natin. Di ba? Amen. Dapat lang talaga na itutuwid no? Mga, sabi nga po, yung mga kahinaan ng bawat sa atin. So, kapag alam natin na ganito po ang ginagawa sa atin ng Diyos, no? He will provide, He protects, He guides, and He corrects, no? Alam nyo, kung isipin natin yung ginagawa niya sa atin, ma-amaze po tayo, sa totoo lang. Ma-amaze tayo. Kaya nga lang, sabi nga, ma-amaze tayo dahil sabi nga, ba't niya ginagawa ito sa atin? Di ba ba? Ba't niya ginagawa ito sa atin? Pagkatapos, God has promised to do these 4 things in your life. If you trust Him, sabi nga, and if you let Him be your shepherd. No? Ang sabi po sa Isaiah chapter 40, verse 11,
Ito po yung sa katotohanan sa mga pangako ng Diyos na dapat natin makita. God takes care of His people like shepherd. No? God says, I'll take care of you. Ganyan, nakita ba ninyo yung pagka-personal ng Diyos sa atin? Nakita ito, ang tawag po natin sa ginagawa natin, hindi religion ito eh. It is a personal relationship. Ha? Nakita niyo yung pagsabi niya, I will take care of you. Ha? Matapos, I'll guard, protect, correct. No? I will help you if you let me be your shepherd. Ganyan? Matapos, sasabihin sa Philippians, no? Naging detalyado pa yung ginagawa niyang pagtulong sa iyo. Ano sabi sa Philippians 4:19? Ano yung memory verse yan? Memory verse yan. Diba? And my God, sabi niya, shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus our Lord. Ang sabi ba niyan? Yung some needs, sabi ba niyan? Hindi di ba? All your needs. Ano ba? All, sabi nga nun. All. Pero ito, tingnan nyo this doesn't say God will meet all your greed. Kasi alam nyo, may pagkakaiba kasi yung need saka yung want. Yung need saka want. Pero kwento, yung need saka want, may pagkakaiba. Yung kailangan saka yung gusto. May kwento ng isang greed eh. Kaminsan kasi ang tao, ganun. Masyado tayong greedy. Meron daw isang mayaman. Meron siyang sports car. Ito yung sobrang pagka-greed niya. Pagkatapos nakipagkwentuhan dun sa isang kaibigan niya. Tapos sabi niya, alam mo ba, itong linggong ito, sabi ganun, may namatay akong kamag-anak, sabi ganun. Pagkatapos pinamanahan ako ng $50,000. Kasi sabi doon ng kaibigan, ako, talagang purihin ang Panginoon sa buhay mo, talagang nile-bless ka. Tapos at hindi lang yan, sabi niya, kasi nung nakaraang linggo, nung third week pala, nung second week, sabi niya, namatay yung joint ko, pinamanahan ulit ng 90,000. Oh, dami. Tapos alam mo, sabi niya, last week, sabi ka nun, namatay yung lolo ko, pinamanahan ako isang milyon. Lala. Pero nalulungkot pa rin siya. Sabi niya, ba't nalungkot ka pa rin? Kasi sabi ngayon, kasi itong linggo ito, sabi niya, may namatay na pinsang ko, hindi ako pinamanahan. Kaya pala malungkot. Ang tawag doon, greediness. Gusto rin niya pala pamahal. Hindi siya mag-abulo. Ayo? Kaya tinan mo, ito ang diferensya nga ng pangangailangan, sabi nga, saka yung want, yung need saka want. Okay, huwag tayong maghangat ng sobra. Di ba? Ano ba yung pag-aaral na kay Joyce Meyer, di ba? Na yung pagkakaiba ng pangangailangan sa yung gusto mo, di ba? Tandaan nyo ha, kung gusto kasi natin isang bagay, maski nung binigay yan, gusto pa rin natin ng gusto. Di ba? So sabi doon, God will meet all your needs. Sabi nga, hindi niya sabi, okay, sabi niya, I will, sabi niya dad, right? My God will, di ba? Hindi niya sinabing, I might, o kaya hindi niya sinabing, I will think about it, di ba? Ganun ang pangako ng Diyos eh, I will, gagawin ko, sabi niya. Okay, ito na, kung saka He will meet all your need. Hindi kaya, pati yung pangangailangan natin sa physical, di ba? Okay, yung doctor payments or mortgage payments, spiritual needs, financial needs, health needs, relational needs, di ba? Diba? Pag sinabing all, everything, di ba? Ang lahat na ito. Di ba? Kaya, kung ano ang pangangailangan mo, boyfriend man, pagbayad man sa utang, hindi, ate, magiging specific tayo, di ba? Okay. O bahay, trabaho, di ba? Parang ganyan, di ba? O sakali sinabihan ka man na hindi ka na magtatrabaho sa akin, may nakahandang ibibigay ang Diyos, di ba? Amen! Di ba? Ayaw Diba? Ayaw mag-amen! Tapos kung kailangan mo ng kalakasan spiritual dahil kasi talagang hindi ka nakakatiis sa mga kalat sa bahay. Diba? Ano? Diba? Amen! Spiritual. Ibibigay niya lahat po ibibigay niya. Diba? All, All, sabi nga. Alam niyo, ito po ang dapat natin makita dyan.
niyo, ang worry, no, ang pag-aalala, alam niyo, camouflage lang ito eh. Maskara lang ito ng isang bagay. Yung isang katotohanan na dapat natin malaman. Ano, ang sabi niya, worry is simply practical atheism. Bakit ko nasabi yun? Kasi tira mo, kapag nag-worry ka, parang sinabi mong, ano? Kapag nag-worry ka, parang mong sinabing walang Gagawa ko. kita nyo? Walang magagawa Diyos o kaya wala ang Diyos. Kita mo? Parang mong sinabing Pero ateista ka. bakit si Bey yun? Hindi ang Diyos ang nagkakalat. Ako Ateist ka. Magkaiba yan. Dapat yun ang kahalagaan kung bakit po natin dapat tanggapin ang Diyos sa buhay natin, no? You can ask Him to be shepherd, no? You can only ask Him to be your Lord and Shepherd kung sakaling tinanggap mo siya sa puso mo, di mo ba? Okay, so what does it mean to be Lord, no? Ano bang ibig sabihin na naging Lord siya? Kung Lord po siya sa buhay mo, okay? Ang Lord kasi ang ibig sabihin, kung sakaling meron kang amo, ibig sabihin, para bang nakadepende ka sa kanya, di ba? Ibig sabihin yung may control siya sa'yo, di ba? Hindi man yung control na para bang wala kang freedom, di ba? Pero ibig sabihin, nasasakop ka niya, di ba? Parang ganyan. So, ito po yung ibig sabihin ng Lord eh, di ba? Na tayo po eh, sakop dapat ng Diyos. Ngayon, kung hindi tayo magpasakop, ano ibig sabihin doon? Sabi, wala tayo. Nakita nyo? Ibig sabihin ito, kung nagpapasakop ka, ba hindi ka mag-worry. Pero kung hindi ka nagpapasakop, eh, bala ka na sa buhay mo. Di ba? Simple, di ba? Simple. Okay, so ang sabi niyan, if he's not your Lord, he's not shepherd, because the Lord is my shepherd. Sabi sa John 10, chapter 14, saka 27, Jesus said, sabi niya, I am the good shepherd. Ako yung maganda. Sabi niya, mabuti yung pastor. My sheep know me, they listen to my voice, and they follow me. Nakita niyo? Diba? They know me, they listen to my voice, and they follow me. Okay? All the worrying about whatever it is, sabi niya, worry is the control issue. The root problem, the root behind all the worry is fear. No? Is a fear that you are not in control. Tignan nyo? Ito yung pinaka-root, di ba? Ang pinaka-root po ng worry ay yung pag-aalala na hindi mo makokontrol yung mga bagay na dumarating, mga sitwasyon na sa mga problema, mga emosyon. Ngayon, kung hindi mo nga nakakontrol, ba't mo makakontrolin? Ba't hindi mo na napakontrol doon talaga nakakontrol? Tignan nyo? So, it's only common sense, di ba? Okay, playing God is the root of worry. If you're running your whole life without God's direction, you ought to be worried. Most of the things in your life, you can't control. Okay? So, yun ang dahilan, bakit tayo to worry. Then, number 2, no? Na kung sakaling, sabi nga po, How can I let God be my shepherd? accept God as Lord and Savior. Pagkatapos yung number 2, yung begin, no? Begin praying about everything. Yan. You don't have time to pray, do you have time to worry? No? Minsan sabi natin, wala tayong, pero bakit meron kang time na pag-alala? Sabi mo, wala kang time na pag-pray. Alam niyo ito patotoo ko sa inyo. Yung worry na ito, nung binigay po sa akin ang mensahe ito, no? Alam niyo, nung prayer meeting natin, di ba, nung last Friday, di ba dumating si Dennis? Yes. Okay, nandun pa lang. So, mga nandun, yung mga wala. Dumating po si Dennis, dahil kasi meron kaming kinontrata, no? Meron kaming amo na kinontrata, kaibigan ng kay Vincent Buo ng amo ko. Pintura sa akin, pagkatapos siya sa electrical. Pagkatapos alam nyo, talagang medyo makulit talaga kausapin. Ewan ko kung walang pera o kaya talagang ganun talaga ugali niya. O kaya, napakarami dami pa pinadagdag kay Dennis, kaya talaga galit na galit na si Dennis. Ako naman, pati sa pintura ko naku, why ganito. Tapos di, sumasagot ako, pero sagot lang na kwan. Pero nakita ko na yung ganun mga pamara kasi yung mga amo na talagang ayaw magbayad. Gusto lang mabawasan ng bagay. Imposibleng ugali pa. Pagkatapos ako hindi ako nagsasabi. Hindi ko sinasabi sa akin. Hindi ako nagmamarmar. Ay sabi ko, pero may mensahe ako, gawin ko nga itong mensahe ko doon sa taong yun. Tapos hanggang sa ng Friday,
Talagang si Dennis, talagang wala. Kaya pumunta ka sa bahay at makipagbuwan sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, mag-pray na lang tayo, sabi ko. No, ito, ginamit ko yung kapangyarihan ng tinuturo ko eh. Pag-pray tayo, at bahala ang Diyos sa kanya. Okay, nag-pray kami, pagkatapos Sabado. Ito ang pagkakamali kay Dennis. Tinawagan siya ng tao, pagkatapos alam nyo, nagpadagdag na naman ang trabaho na kung ano-ano mga sinasabi. Kaya nagalit na si Dennis, sabi niya, susumugod na sa tsahin ko. At yung susumugod daw sa pulis. Ako wala na, hindi na nakapunta si Dennis. Tapos sasabihin niya niya ay pag-aralan mo muna. Hindi na punta sa pulis. Wala na siyang paraan kung paano. Ako sabi ngayon yung amo para makuha yung pera niya. At yung amo naman nagalit na. Ba't ganun? Parang bata siya na susumbong pa. Parang ganun. Pagkatapos di kinausap din ako. Tapos sabi niya sa akin ikaw ba, may reklamo ka rin pa sa akin? Ay hindi. Sabi ko, kasi lagi ko sinasabi na, you are a good man, I trust in you. Kaya hindi ako magreklamo sa'yo. Hanggang sa, ayun na nga, nabanggit na niya. Pagkatapos hindi pa kasi tapos yung pintura. Kaya sa, okay, ganito, tapusin na lang ito. Nakita ko yung pagbaba ng kanya. Kaya sabi ko, Lord, that's a prayer. That's a prayer. Nakita niyo, yan po yung magagawa ng panalangin. Yan po ang magagawa ng panalangin. Kaya hindi nagawa, ginawa ni Dennis yung sarili. Anong nangyari? Wala siya. Hindi ba ako kapalit Dennis? Mag-ismis na yan ba? Okay? So, don't worry. Philippians 4:6. Philippians 4:6. No? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God your needs. Ano? Tell God your needs. Sabihin mo sa Kanya. Pag sinabi mo sa isang tao, naku po, talagang sasabihin pa sa'yo, talagang ganyan ang mga amo. Wala nang kalutasan. You know? Begin praying about everything. About everything. Begin praying about everything. Sabi rito, everything, don't just pray about religious things, no? If it's big enough to worry about, it's big enough to pray about. God's ability is greater than your anxiety. All your cares, sabi nga nun. Kaya ito po sabihin ng 1 Peter 5:7, kaya nga sabi ko kay Ronald kanina ko po, sinabi ninyo yung mga prayers ko. Kasi paliwanag ni Ronald, di ba? Sabi niya, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ano? Okay, sorry, paliwanag ni Ronald yun. Pero alam ba ninyo ano ba yung nagagawa ng worry? Alam niyo pa sa Amerika, no? Yung National Bureau of Standards, sabihin, ito yung mga namamahala doon sa mga environment na mini-measure nila. Alam niyo, ganito po yung ibibigay sa atin ng worry. Pero isang, ano ba yung bug ba? Ano ba yung bug? F-O-G. Hamog. Ganito yung description ng worry. Alam ba niyo yung fog, no? Na katulad, yung buong, sabihin natin ang buong lamwet. Yung buong lamwet, no? Na kapag ito ay nasa kupan ng fog, ng hamog. Diba, hindi natin nakikita ang daan, diba? Yes. Alam niyo, tinan niyo, nung pinag-aralan po nung National Bureau of Standards, yung equivalent ng hamog na yan, no, ng buong lamwet na, nung sinukat nila, abay, nalaman nila na yung pala ay wala pang isang baso. Nabawi. Nanyo? Abong. At alam nyo, ganun din po ang ibibigay sa ating Panginoon. Yes. Pinapalaki lang natin na ine-entertain natin at sinosolo po natin. Hamog lang yan. Kung tignan mo. It will vanish, sabi nga po. Ipaubaya mo sa kanya. Okay, pero paano magbabanish yan? Kasi kung minsan, kung hindi natin pamaraan kung paano magbabanish, no, talagang maguguluhan na talaga. Maging lalala yan. Pero ang sabi po doon, yung consider, ayan. Okay? So tayo po ay naniwala sa Diyos. Then we begin praying. Pero anong gagawin natin? Diba? Yung pinaka mahalagang dapat natin gawin. Okay? Consider one day at a time. Yan. Consider one day at a time. Kaya, ito yung sinabi po doon sa Mateo chapter 6 verse 34. Hindi po yung pakulit ng 6:30 na ito. Kasi ang pakulit na
ni Sister Lita, 6:33 eh. Ano ba yung 6:33? Seek Ang match first the kingdom of God. and His righteousness and all these things. Okay? So, ang tutuloy nito, sabi ko doon sa 33. So, don't be anxious about tomorrow, sabi ko doon. Okay? God will take care of your tomorrow too. Live one day at a time. Totoo nga naman eh, di ba? Totoo nga naman, di ba? Katulad kanina, yung pinag-uusapan natin, tingnan nyo, kahit tingnan nyo. Yung pinag-uusapan natin, yung nasunog lang, di ba? Pagkatas kung saan na tayo pupunta. Ito ba napansin? Di ba? Kaya isa-isa lang muna. Isa-isa lang muna, di ba? Dapat isa-isa lang muna. Tingnan nyo? So, consider one day at a time. Katulad din sa ating pag-worry. Kasi tingnan nyo, pag nag-worry sa isang bagay, pero, katulad nyo, kasi nakipag-away ka, naku, ano kayo sasabihin ng kaibigan ko? Naku, baka sasabihin, nakita niyo kung saan pupunta yung problema? Nadadagdagan. Nakita mo? Naku, imbes na isang basong tubig lang, abay, ang isang buong lamit. Ang balon. Nakita niyo yung mga ginagawa natin? Okay? So, consider one at a time, sabi ganun. And then, ito kaya nga, nagtinuruan tayo ng Panginoon naman na, ano sabi niya? Give us this day our weekly bread, di ba? Hindi, di ba? Give us this day our daily bread. Tingnan nyo? Alam nyo, ito po yung training sa mga Israelita nun eh. Kaya tingnan nyo. Ang pamamarang po kasi ng Diyos, palibabalik tayo sa original mga kanya. Talagang palakasin niya yung bagong pagkatao natin. At ganun din yung ginawa sa mga Israelita eh. Okay, kung hindi niya, sabagay nagawa na kanya sa mga Israelita eh. Kasi talaga nagamit sila ng Diyos. Alam niyo yung mana na ibinigay sa kanila? Daily yun na talagang ibinibigay. Kapag nagtabi ka, kasi baka wala nung bukas, di ba? Parang ganun kasi sa atin. Nagtabi sila, alam niyo, nabulok. Parang ganun. Kaya talagang i-train tayo ng daily talaga magdedepende tayo sa kanya. Kaya sabi niya, give us today our daily bread. Okay. Worry and antidote to it is going to be a daily choice. Okay, sometimes hourly, sometimes moment by moment. No? Tapos sabi niya, no? In which you say, am I going to believe the Lord is my shepherd or I am going to believe in my God is my shepherd? Ito yung pamamaraan. But if it's God in control and it's His problem, He can handle it. Psalms 44, 144, blessed be the Lord, my strength, my goodness, my fortress, my high tower, my deliverer, my shield and trust. Pero kung sinabi dyan, hindi ikaw ang gagawa, diba? It is He. Sa kanya lang. Siya lang. Kaya ito po yung sabihin. Ito po yung sinabi niya sa Psalms 24. Na kung paninindigan natin na sabi na, the Lord is my shepherd. Diba? Siya talaga ang Lord natin. Ikaw ba sa ano? Watcher dyan? Kaya kung siya ang shepherd natin, okay? Pero hindi sinabi he might be our shepherd. He will always be our shepherd. He will always be our shepherd. Kaya sabi nga, magiging siya lang talaga, no? Ang magiging talagang shepherd natin. At talagang sabi nga, siya lang ang pagkakatiwalaan natin. Kung kilala natin kung sino siya. Okay. Siya, kilala mo ba yung Diyos sa buhay mo? Amen. Amen. So let's pray. Thank you, Lord. Yes. Jesus.